Ito na yata ang pinakamagandang regalo sa darating na birthday ni Nanay Bibilita, ang bagong-bago nilang tahanan. Sa pang-7 araw nga ay ginawa namin ng banggerahan at pintuan, at pagtapos nga nito ay agad nga sinubukan ni Nanay Bibilita pumasok sa kanyang bagong tahanan. Nalabis nga nagpasaya sa kanya na hindi niya akalaing mabibigyan siya ng ganitong regalo. Panibagong araw, panibagong ganap mga kababayan. Kaya ngayong araw nga ay gagawin naman ang banggerahan nila Nanay Bibilita. At kung i-estimatein nga natin 2 araw na lang itong gagawin, nakakapagod man pero masaya ako dahil panibagong pamilyang muli ang ating nabigyan ng ganito. At syempre hindi naging posible ang ating pabahay dahil sa ating sponsor na si Ma'am Betty. Konting-konti na lang at kanila na itong matitirahan. Kwento ko lang din nung una ko makilala sila Nanay Bibilita. Nagulat pa ako nung nakita ko ang kanilang dingding, kumot at sako, at malamang ganito ang sitwasyon nila na mag-asawang may sakit. Pasalamat na rin daw sila kasi may anak na nagbibigay sa kanila ng mga needs nila, dahil kung wala raw ay talagang hindi na nila alam kung saan pupunta. Kaya salamat din sa ating kasama na si Mindoro nga ni ako, dahil napuntahan natin sila at nakilala, at ngayon nga ay mabibiyayaan ng ganitong tahanan. Sa ganitong paraan nga ay masisigurado natin ang kanilang kaligtasan at maiwasang mamroblema kapag umuulan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Walang sawang pagsuporta sa aking ginagawang misyon na makapagbigay tulong sa iba pang nangangailangan. At salamat din sa mga sponsor na nagtitiwala sa atin at nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Kayo po ang nagiging dahilan upang mas madami pa tayo matulungan. Salamat po sa inyong walang sawang suporta. Sana po ay patuloy nyo ang abangan ng aking mga susunod na misyon dito sa Oriental Mindoro. Lagi na sa gayon, ang anak ako nun lang nakakanto ko. Maya-maya nga lang ay biglang umulan, kaya na-stop na rin muna ang pagpapako sa labas. At malay-malay ko ay nagpapako na ang apo ni Nanay Bibilita na si JR. Si JR ay naligo na. Diretsong ligo na lang daw siya. Tinatapos niya yung pinakang-banggerahan bagat mga babayan. 12 years old pa nga lang ito pero marunong nang kumilos ng ganito. Dahil 5 years old pa lang daw siya ay tinuruan na siya ng tatay niya. Kaya ngayon ay minalis siya sa pagpapako. Hindi na ito pumapasok bali nagkaroon daw ng problema kaya napatigil ito. Pero kung papasok raw siya ay grade 6 na. Sa murang edad niya ay namulat na siya sa ganitong trabaho na kung minsan pa raw ay nanguhuli siya ng isda upang may makain lang at tumutulong sa bukid. Ganun pa man ay patuloy pa rin siya nangangarap na balang araw ay maging pulis.
Ayan, so nalagyan na namin ng pintuan. At syempre, ayan, ito yung banggirahan ni Nanay Bibilita. Ayan, so bukas siguro tapos na po. So ayan, ito yung pinakang banggirahan nila. At lalagyan na namin ng pinaka plywood naman itong gilid. Parang ganito, plywood. Tapos bukas ay bintana naman ang gagawin, Tate Rene. Ayan. Ayan, so ay, pagod din. Ayan, so nilagyan na lang namin yung lumang yero. So bukas to lalagyan ko naman ng bulkasil para matabunan itong mga butas-butas din eh. Yung kasama natin ngayon paggagawa si JR. Aba, napakagaling magpanday. Pwede na sahura ng minimum. Ayan o. Labas JR, labas. Yun, pwede na. Pwede na. Basta bukas ay magpintura tayo, huwag kang maalis. Maaga ka nang gising at pumunta mo ng buhangin nyo. Ayan, oo. Para hindi lang purat. Oo, dun sa likod. Bukas eh. Ngani po ay, sa sunod po ay dalan ko ng ano. Paano yan doon ang tambakan? Dalan ko ng short. Wala daw siyang short. Nandun nga siya sa nabahan. Tsaka pansimba maayos daw, wala daw ano. Wala. Ay. Paano niya sa baliti? Yung mga damit niyan. Hiwalay na. Hiwalay ka pang tinawan. Wala lang sa pangbang na damit niya. Na dito nilahid. Kinasalman din. Labas na ang bagong kasal. Wala si Tatay Chidrico eh. Bago matasik na sinila. Ano man sabi mo nanay sa bahay mo na oh. Maganda na. Kitang-kita mo na may pintuan na talaga. Hindi na matutuluan. Hindi ka na silipin ng aswang. Wala nang matilip na aswang. Bukas naman na yung pinturahan at flooring. Yan oh. Ako yung nakukitan sa banggirahan ni nanay ano. Bibilita, ang ganda. Tapos pag nalagyan na bitin-bitin ng mga ano doon. Excited na si nanay maglalagay-lagay ng mga ano, ng mga kaldero doon. Alagyan ko yung Christmas light dyan. Ay, Christmas light! Aba! Para na maliwanag, may nagatiklap-tiklap. Opo ba? Magandang Pasko mo nanay. Maganda ang Pasko. Ma-birthday ka pa, parang yung pala pa-birthday na rin sa iyo, no? Napakaganda pala ng pa-birthday sa iyo ni Lord, nanay. Ganda ng pag-birthday. Ang laking bagay. Laking bagay. Laking bagay. Hindi ka na matutuluan sa sunod na ano, pag kinakatira na dyan, hindi ka na matutuluan. Ano ho? Yan. Sige po mga babayan, at ito po muna update natin sa pinapagawang bahay. Ito'y pang 7 araw ng paggawa ng bahay na Nanay Bibilita. Yan. So salamat po at sa inyong suporta, salamat sa inyong panonood. At kay Ma'am Betty na patuloy pong sumusuporta sa atin sa pagpapagawa ng bahay. At salamat po sa inyong panonood at hanggang dito na lang muna update natin ngayon. So, nanay, sige bukas na lang po ulit, no? Sabay po, naman, maganda na. Ganda na. Ganda na. Salamat po talaga, maraming salamat sa lahat ng tulong kay Ma'am Betty na hanggang ngayon ay siya nasuporta. Salamat po.